Eto na guys, final na. I think nakikita nyo naman na siya. Ayan, ang buo. Okay, ayan, nakikita na to. Okay, start na tayo ulit. Ngayon, ang gagawin ko muna ay magsasave ako ng, gagawa ko ng bagong file, new design. Ang gamit kong software dito ay Fusion 360. Ang personal account nito ay free. Pwede mong i-download no, sa Autodesk website. Pag for commercial use, yon subscription siya. Tawag dito. Ito na yung ginagamit ko talaga ever since na panggawa ng mga keychains at saka mga products. So, mag-start muna tayo sa parts nitong software. Windows nga pala yung operating system na ginagamit ko. Ito yung work area, itong space sa gitna. Dito sa may upper right side, makikita natin no, yung mga view. At ang gagamitin nating view ay yung top view. Kapag nag-print ka kasi, automatic yung orientation na nung product mo, nakaharap sa ceiling. And then, pwede naman siyang ikutin. Pero yan, top view ang pipindutin natin. And next, meron ditong create. Ito, andito yung mga pang-edit. Ito yung panggawa ng sketch. Tapos, wala pang laman to kasi wala pa tayong ginagawa, no? Hindi pa tayo nag-start. And then, pag personal na account, no? Or kung for personal use siya, limited lang sa 10 na files yung masisave mo. Ngayon, kapag ikaw kasi ay, kapag hindi ka naka-commercial, or hindi ka, pag naka-free mode ka, dahil 10 lang siya, limited yung masisave mo. Pag hindi mo kasi siya na-save, like yung options na makakapag-save ng 3MF file, hindi mo siya magagawa. Paisa-isa mo masasave yung mga ginagawa mo dito. And then, meron pang ibang limitations kapag free lang yung account na gamit mo. Pero, makakagawa ka pa rin naman ng mga designs dito. So, start na tayo. Create sketch. Okay? Ulitin natin. Tapos yan. Ilalakihan ko lang. Ang unit na ginagamit dito ay millimeters. Yan, pipindutin ko tong orange na to. Kung makikita natin, kung gagalawin ko tong nasa upper right, mababago yung view. Ito yung top, ito yung sa mga sides, no? And ito yung sa harap. Ito naman yung nasa left. Pipiliin ko yung top, pipindutin ko lang siya. I-click ko tong orange na to para ang orientation nakaharap. Tapos, ito, ayan, at least nakikita nyo na, no? Mamaya gagamitin natin yan. Start tayo sa paggawa ng rectangle. Una, bago ka gumawa ng product mo, dapat alam mo na yung size na gagawin mo. So, start tayo sa paggawa ng rectangle, create, and then rectangle, center rectangle. Ayan, punta ako sa gitna, and i-click ko, at ito na siya. So, habang minumove ko siyang ganyan, nagbabago yung size niya. Itong naka-highlight na blue, yun yung mababago ko ang size. Pipindutin ko, halimbawa 40 millimeters. Tapos, yung kabilang side naman, 20. Okay? Ayan. Kita natin 40, 20. Next, maglalagay tayo nung, edit natin ulit yung sides. Gusto natin medyo round yung sides. Or yung corner pala, sorry. Hindi masyadong sharp. I-click ko lang tong mga to. Tsaka ito. And next, maglalagay ako ng ring nung keychain. Ito yung kakabitan nung keyring. Ayan. So, ito, punta lang ko sa gitna para may guide. Tapos, pag may rectangle yan sa may tabi ng X, ibig sabihin nasa center yan. Move ko lang ng konti dito. Lalagay ko 2.5 millimeters. Next, yung outer ring naman. Click ko lang yung gitna nito para centered siya. 5 millimeters. Okay? Next, ay pipindutin ko na tong finish sketch.
Either ito or ito. Yung sketch yung 2D na drawing, and then yung body naman yung 3D. Wala pa, no? Mamaya, ipapakita ko kung paano magkakaroon ng body dito sa gilid. And next, gagawa tayo ng another sketch. I-hide ko muna to. Itong mata na nakikita nyo sa left side, para maging visible siya or invisible. So, i-hide ko lang muna. Create tayo ng bagong sketch. Create sketch. Click ko ulit tong square na orange na to. Yan. Gagawin ko lang munang visible tong unang sketch para may guide ako. Create, and then text. Yan. Medyo susundin ko lang yung size and shape nung una. Ayan na yung text. Lagay tayo dito ng word na sample. And then yung alignment, pwede nating baguhin dito. Align center, tapos align middle. Ayan. Pwede nyo ring baguhin yung size, like, or, yan, masyadong malaki. Okay? Tapos pwedeng palitan yung font dito. Pero ko, ito yung pipiliin ko. Medyo narrow siya. Ayan. Ayan. Kung gusto mong pumili ng iba pa, pwede naman. Pero yan, malapad siya, di ba? Tuturuan ko kayo kung paano siya i-resize. Okay? So yan, malapad. Anong gagawin mo? Ito kasi, hindi pwedeng i-resize yung, halimbawa, gagawin ko siyang matangkad or narrow, no? Itong text, kailangan 3D object na siya or body na siya para ma-resize. Pero unahin nating i-extrude or gawing 3D itong, tawag dito, itong rectangle. I-hide ko muna itong sample. Punta ko dito sa may upper left. Pipindutin ko itong extrude. I-click ko itong rectangle at saka itong ring. Gagawin ko siyang 1 mm. Kung gumagawa ka ng keychains, ang 1 mm ay masyadong manipis. Pwede mo siyang gawin at least 1.5 or 2 mm. Okay? And then, pipiliin ko yung new body. Naka-matic na yan. And then, yung, tawag dito, yung kapal or thickness nung 3D object na ginagawa ko, pwede siyang ma-modify. Pag pinindot ko ito at maglalagay ako ng number, ang number na nandito ay same nung nandito sa distance. So, pag drinag ko naman to pa left or pa kanan, nagkakaroon siya ng kapal ulit. Pipiliin ko 1 mm lang. Ayan yung number. 1 mm. And then, okay. Okay. And then, next, yung text naman. Kita nyo, nakalabas siya sa rectangle. Gagawan natin siya ng paraan. Okay, i-hide ko muna tong, ayan. Ayan pala. Bago pala natin i-extrude or gawing 3D yung text, eto yung eto na yung rectangle, itong body ay 3D object. Okay? 3D object siya. I-hide ko muna siya. Next ay itong text na, pindutin natin yung itong extrude or ang shortcut key niyan, letter E. Okay? Gagawin ko naman siyang 2 mm. Bakit 2? Kasi ito yung kanina, no? Ito yung rectangle. Ayan. Pag ginawa ko siyang 1 lang, ka-level na lang yung rectangle. Walang mangyayari. Pag ginawa ko siyang 2, aangat siya. Kasi yung gagawin kong keychains. Yung gagawin kong keychain dito ay 2 layer. Iba yung kulay nung itong rectangle, iba rin yung kulay nung text. Ang gagawin ko ay new body instead of join, okay? Ang new body kasi, gagawa siya ng 3D object ng tigi-isang text. Hindi niya i-combine agad dun sa rectangle. New body, tignan nyo tong nasa left. Isang body lang yan. Pag click ko tong new body, magkakaroon ng panibago. Okay? So, dahil 3D object na siya, pwede ko na siyang ma-resize. Ngayon, para ma-click ko ito, para ma-select ko itong mga text na to, pindutin ko tong body dito, body 3, body 4, body 5, 6, 7. Isa pang way para ma-select lahat, pipindutin ko tong body 2, press shift, and then hanggang body 7. Na-select lahat. Or yung isa pang way, hinide ko yung rectangle muna, no?
Ayan, pipiliin ko to. Ito, select. Ang pipiliin ko tong window selection. Tapos, idadrag ko lang. Ayan, masaselect na silang lahat. And then, pipiliin ko yung scale. Ngayon, gagawin kong non-uniform yung scaling. Pwedeng uniform, pwedeng non-uniform. So, pag uniform kasi, mababago yung length at saka width at height ng sabay-sabay. Pag non-uniform, pwedeng yung x-axis lang or yung basta isang axis lang yung mababago. Ngayon, babalik ko muna tong rectangle para meron tayong, or itong sketch na lang pala. Para meron tayong pattern, no, kung gaano kalaki yung gagawin natin. Idadrag ko lang to. Pwede ka rin mag-input ng size dito, pero ako, ayan, dinadrag ko para makikita ko in real time yung itsura ng pagre-resize niya. Nasa gilid, no? Pero okay lang yan. Kasi hindi ko pinindot tong point. Pag pinindot ko tong point, balik natin. Select natin ulit lahat. Resize. Scale. Tapos buksan natin tong sketch 1. Itong point na to, pag pinili ko itong nasa gitna, sakto na yung pagkaka-resize nila. Mas madali siya. Ayan. Hindi siya nasa gilid. And then, pwede ko rin siyang gawing matangkad. Okay. Ayan na yung text natin. Na-resize ko na siya. Ngayon, kung satisfied na ako sa itsura niya, i-combine ko na silang lahat. Kasi, para ma-export ko as one file. Ayan, na-select na silang lahat. Modify and combine. And naka-join yan. Okay. Isang file na siya. Type natin dito. Sample keychain. Yan. Ganun lang kadali gumawa ng keychain. At mamaya natin siya ilalagay sa slicer para makita nyo kung paano siya i-3D print. Ngayon, itong software na to, panggawa ito ng 3D file or 3D object. Iba rin yung software na ginagamit natin para makapag 3D print. Ang tawag sa software na yun ay slicer. Dahil ang gagamitin kong 3D printer ay Creality 3D printer, ang gagamitin ko ding slicer ay yung pang Creality, yung Creality print. Later, titignan natin kung ano yung ginagawa ng slicer. So yan, gawin mo nating invisible or i-hide natin tong keychain. Gagawa naman tayo ng bag tag. Same lang yung steps na gagawin natin. Ang pinag-iba lang, kung sa keychain ay ring, dito naman ay doon naman sa sa bag tag ay slot yung gagawin. Yung parang butas ng ID na pahaba. Okay, start tayo. Create sketch. And then click natin ulit to. Yan, naka-top. Click natin to. Ulit, rectangle, center rectangle. Pupunta tayo sa gitna. Yung size na gagamitin ko ay 50. Press tab para malipat dito sa may left side and then 80. Okay? Yan, ganyan siya kalaki. And then next, maglalagay tayo nung butas niya, lalagyan nito. Ito. Ito yung ginagamit para sa bag tag. Maraming ibang kulay nito. Ang pinili ko lang ay yung transparent para universal siya. Marami nito sa Shopee. So, gawa tayo ng slot sa taas. Yan. Guide ulit itong line. Piliin ko dito 3. Click ko and then pipiliin ko 4. Enough na yung 4 na yan. Para sa thickness ng rubber na yon. Yan yung magiging base ng ating bag tag. Next naman ay yung text. Okay, create sketch ulit. Kapag nga pala halimbawa may nakaharang na ganyan, pwede mo namang ma-select pa rin yung orange na yon. Wait lang. Hindi mo mapipindot yung orange na yon nang may nakaharang na sketch dito. So, para ma-select mo yon nang meron itong ibang sketch dito, pwede kang pumindot anywhere na wala dito sa may rectangle na to, no? Or, pwede mo siyang i-hide. Ayan. Kasi, pag pinindot ko tong pag nag-create ako ng sketch dito, at pinindot ko itong rectangle na to, babalik siya sa sketch 3. Ay, sorry, hindi. Sa shape pala, sa shape.
Pero better na lang, ang gawin mo, i-hide mo na lang to, tapos create sketch, and then pindutin natin to. Saka mo ibalik yung dating sketch para may guide ka dun sa shape and size. Text ulit tayo. Sundin lang natin to. And then type natin sample bag tag. Ayan. Tapos gawin natin 12 or 13 or 14. Ayan, para malaki. And same lang yung gagawin natin. Unahin natin itong i-extrude. Gawin natin 1. Para sa bag tag, ang ginagamit kong thickness ay 3 mm. Masyadong manipis ang 1. Mababali yung bag tag mo. Next ay yung text. Ayan. Pindutin natin or piliin ito. Extrude. Shortcut letter E. Tapos gawin natin 2. Yung tsura niya sa gilid. Naka-cut siya. Pag pinindot nga pala yung cut, para lang makita nyo, no? Ganito yung itsura ng cut. Ayan. Yan. Pwede ka rin actually gumawa ng ganitong bag tag. Yung ano lang, yung may butas sa gitna, yung text. Pero ayoko niyan. So, dito tayo sa join. Okay. Extrude natin. Gawin natin 2. Gawin natin join. Okay. Isang file na lang yan. Yan na siya. Meron na tayong bag tag. Yan yung from text. Wait lang. Okay, next ay yung ano na, from image. Yung from image naman, kailangan natin ng ibang software para kasi makapag, or halimbawa, galing sa isang logo, para magamit natin siya dito, para maging 3D object siya, kailangan muna siyang maging SVG file, okay? Vector file. Ngayon, para ma-convert yon, gagamit tayo ng iba pang application. Itong Inkscape. Free lang itong Inkscape. So, yan, wala kang problema sa pagda-download at saka sa paggamit sa kanya. OBS. Wait lang. Lipat natin sa Inkscape. Inkscape. Okay, so ito yung Inkscape. Meron na akong na-download na file. Wait lang. At ang na-download kong file ay yung sa Pepsi. Ayan, yung Pepsi, logo ng Pepsi. Ida-drag ko lang papunta sa drag lang natin papunta sa drag natin papunta sa tawag dito sa software. Ayan. So, yung type nung logo na madaling i-edit ay katulad nito. Meron na siyang outline sa labas. Tapos, meron siyang iba't ibang kulay sa loob. Lahat kasi ng color white, magiging invisible yan. Ngayon, ayan, halimbawa, meron ka ng image na ganyan. Punta ka dito sa path, trace bitmap. Ayan, naging black and white na siya, no? Ngayon, kung hindi mo makuha yung tamang kulay, pwede mong i-drag tong sa threshold at kung gusto mo na yung itsura na nakikita mo,
pwede mo nang i-press yung apply. Tapos, pwede mo nang burahin tong image. At isi-save natin siya as SVG file. Hindi ko nakikita eh. Anong comment? Yung Tinkercad, honestly, never ko pa siyang nagamit. Mas sanay akong gamitin kasi itong Fusion 360. Pero kung saan ka mas comfortable na gumawa ng product, okay lang. Pwedeng gamitin yung SketchUp, yung Tinkercad, itong Fusion 360. Meron din sa tablet yung, anong pangalan? Shaper, 3D ata yon sa iPad. Pero ito yung nakasanayan ko na kasi. Sa ibang tao, parang mas mahirap siyang gamitin itong Fusion 360 pero sa iba madali lang siyang gamitin. So, kung saan ka nag-upisa, okay lang. Pero maraming tutorials nito online. So, hindi ka mahihirapan kasi ang daming guide. Wait lang. Nasaan na ba to? Hindi ko rin nakikita kasi yung live na comments. Okay, so image, isa-save natin siya as SVG. Save as, yan, SVG, saan yung project? Ay, hindi. Wait lang guys. Sorry. Hindi ko mahanap yung live. Ano ba yan? Magsisave lang. Yan. Lagyan natin Pepsi. Yan. SVG file dapat ha. Hindi pwede yung JPEG. Okay? Save natin. At babalik na tayo sa Fusion 360 app. Okay? Ayan. So, ang una nating gagawin, sige, keychain. Bilog naman ngayon yung gawin nating shape, no? Start tayo tapos medyo malaki yung gagawin ko, siguro mga around 60 millimeters. Okay. Create tayo ng sketch ulit. Tapos, gawa tayo ng bilog. 60. Yan, 60 millimeters. Tapos, lagyan na tayo ng ring sa taas. 2.5 ulit. And 5. Tapos, maglalagay na tayo nung SVG file. Para ma-import yon, insert SVG. Yan, Pepsi SVG file. Yan yung lalagay natin. Tapos, yan, top pa rin. Hide ko muna tong sketch. Click ko tong orange. Balik natin yung sketch. Tapos yan, pwede na nating i-move itong Pepsi. Itong square na to yung pang-move. Ito yung ang tawag dyan, pang scale or pang resize. Yan. Tapos, yan, satisfied na ako sa position niya. Finish sketch. At, ayan yung itsura niya. Tanggalin muna natin yung malaki. Ang gagawin natin, at guys pala, itong color nitong keychain na plain lang at gray, at saka itong bag tag, hindi nagmamatter yung color niya na plain dyan. Kasi pag nilagay natin siya sa slicer, yung isang software, dun pa lang natin masaset yung kulay nung kalalabasan ng 3D print, no? So, walang problema kung ganyan yung itsura. Balik natin yung logo. Ngayon, ang itsura nung Pepsi, wait lang.
Ito yung itsura niya. Ang gagawin ko pa ring, ano ba to? Ay, hindi ko pala maano. Okay. Susundin ko lang tong kulay niya. So, una, yung white, okay na yon. Gagawin ko ng background yung white. Next ay red, tapos blue, at saka black. Okay? Gagawin kong layered yung keychain na to. Unahin natin yung, unahin natin tong base na gawing 3D. Extrude. Unclick natin to. Gawin nating 1. Okay, so magiging white yan. Next ay itong, next na color ay yung red. Gagawin ko siyang 1.5. So, 0.5 yung iaangat niya dun sa ano. 0.5 yung iaangat niya dito sa base natin. Para hindi sila magkaka-level. Pag nag-print to, magbabago yung kulay niya. And then, ito namang nasa baba, extrude ulit. Ano ba to? 2. And then last, itong text. Gawin ko namang 2.5. Tapos ko-combine ko lang silang lahat. Makikita nyo magkakaiba yung layers nila. Ito, at saka ito. Lagyan natin dito, Pepsi logo. Same lang yung paggawa sa bag tag, no? Ganito rin, from picture or from image. Ganito siya gagawin. And then, ituturo ko next kung paano naman gumawa ng file na hindi layered. Yung isang layer lang siya, walang umbok-umbok, magkakaroon ng changes sa color pag print natin. Sa ngayon, ito munang layered na keychain and bag tag. Okay, so save lang natin to. Pag sinave natin to, click natin to, tapos save as mesh. And export, ito lang yung default na nilalagay ko dito. STL binary, millimeter, tapos okay. And then, ayan, save natin. And save din natin tong iba. Okay, next naman ay yung sa slicer. Lipat tayo sa Creality Print Slicer. Nasaan na ba yun? Ay, mali. Okay. Ayan, ito na yung slicer na gagamitin natin, yung Creality Print. Ang gagawin lang natin, import lang natin yung file na ginawa natin. Import. Yan. Pwedeng 3MF file, pwedeng STL file, pwedeng step, SVG, OBJ, AMF, and so on. Lagyan natin. Itong, ano ba yun? Lagyan muna natin tong Pepsi logo. Hindi, ito. Itong dalawa, sample bag tag at saka sample keychain. Gagawin kong same yung kulay. So, no. Maghiwalayin lang natin. Yan yung itsura niya. So, makikita natin dito, merong mga colors na nakaset dito, no? Itong mga kulay dito, appearance lang ito nung mga kulay dito sa slicer. Pero hindi ito magmamatter
dun sa final na output pag 3D print mo na siya. Kasi kung ano man yung ilagay mo, kahit anong kulay ang nandito, kung ano man yung ilagay mong kulay dun sa 3D printer, yun yung susundin niya. Okay? So, limbawa, ito, nilagay ko dito, nakalagay dito violet. Pero yung nakalagay sa slot 1 nung CFS ko or yung filament system ko ay color white. Susundin niya yung color white. Okay? So, ito parang ano lang, para may guide ka. Para hindi ka rin malito kung nag-uumpisa ka pa lang, better kung kung sundin mo na lang yung kulay nung nandun sa filament system mo or yung CFS. So, paano ba siya baguhin? Halimbawa, ito, yan, generic PLA, gawin natin, ito, pindutin ko lang yung 1, gawin natin, yan, yung color na nandun sa CFS ko ay purple, light na purple, yung nebula purple. And then, yung pangalawa ay yung color pink. Yan. Tapos, ito, yung slice plate, pag pinindot natin to, mai-slice na yung file. Ba't ba siya tinawag na slicer? Kasi, kung makikita nyo dito, dahil layer by layer yung printing ng isang FDM 3D printer, ayan. Pag zoom in natin, para siyang nakaslice ng by layer. 1, 2, 3, 4, hanggang makaabot siya dun sa tuktok. Ganyan. So, pag in-animate natin, yan, ganyan siya. Piprint niya muna yan. Tapos, lilipat siya sa next na layer. Diyan. Tapos, ganun ulit. Okay? Hanggang matapos siya. Ngayon, ang gusto kong gawin dito, gusto kong baguhin yung kulay ng text at saka yung base. Isang way para magawa yan, dapat ito, napindot mo na tong preview, yung slice plate, tapos nandito ka sa preview mode, idadrag natin to pababa. Kung saan mag-start yung pag-print ng text na buo. Ayan, sample bag tag. Next ay ilalagay ko yung mouse dito sa may plus sign. Right click and then change filament. Gagawin kong filament 2. Kung makikita nyo, yung purple na line dati, naging dalawa na sila. Pink naman na yung nasa taas. Slice natin ulit. Ayan, kung makikita nyo, ayan yung itsura niya. Purple at saka pink. Ngayon, itong nasa taas, makikita nyo, kung nag-compute ka nung cost nung ginagawa mong product, wag nyo itong sundin, itong cost. Itong nasa taas, yung filament weight, 7.76 grams yung magagamit natin para sa project na dalawang ito. And then, at least yung tagal niya or yung duration ng printing ay 22 minutes and 56 seconds. Ayan. Ganyan yung magiging itsura niya. Okay. Tapos, yung isang way din ng pagbabago ng kulay niyan, meron pang isang way, no? Click natin tong object na to. Tapos, dito sa may color painting, hindi, tanggalin muna natin tong color dito, no? Para hindi siya makagulo. Pag in-size natin isang kulay na yan ulit. Dito sa, yan, click muna natin yung bag tag. Tapos itong color painting, pindutin natin. And then, pipindutin natin tong fill. Lagay natin yung smart fill angle mga 90. Try muna natin. Then, pipindutin ko tong color na 2. Shortcut key sa keyboard, number 2 din. Pag click ko to, wait lang, bawasan natin. Undo natin. Erase all painting. Okay, wait lang. Kung ganito yung gagawin mo, yung top lang yung makukulay ng pink, gusto natin pati ito. Pero try nating baguhin pa to. 90. Gawin natin 89. Same. Ganun pa din siya. Hindi ko alam. Ano ba to? Gap. Wait lang. Pag ano kasi 90, lahat na siya.
Pero I think mas madali naman ito. Tapos kulayan na lang natin to ng, ulit. 90. Mas bawasan natin to. Kulayan na lang natin tong purple, mas mabilis. Ayan yung isang way ng pagbabago ng color. Okay. Tapos same yung gagawin ko sa keychain. Ayan. Pag nag-print siya, dito siya magpapalit ng kulay. Pero, pag ganitong layered lang din naman yung print na gagawin ko, mas preferred ko yung dito sa gilid. Yung kaninang ginawa natin. Wait lang. So, makikita nyo, hindi ko na ma-select yung change filament kasi nag-paint ako nung 3D object. Sorry. Mali-mali. Burayin natin lahat ng painting. Balik tayo sa preview. Ayan. Palitan natin ng pink. Mas madali ito. So, yung ganitong method nung paggawa ng 3D object at saka paggawa ng pagkukulay sa slicer, pwede itong gamitin kahit sa mga lumang 3D printers. Nung Ender 3 pa lang yung 3D printer ko, wala yung mga AMS, CFS, pwede mo itong gawin, no? Ipopost lang yung, yung print and then papalitan mo yung filament, tapos, yung next na filament yung magpiprint, tapos meron ka ng magkaibang kulay. And next, tuturuan ko naman kayo kung more than 2 colors, yung sa Pepsi. Gawa tayo ng bagong plate. Import natin yung Pepsi. Import. Pepsi logo. Yan, ito na siya. Kung makikita niyo, tignan natin yung, Yung size nga pala na in-indicate natin dun sa Fusion 360, same lang yung size pag inilagay na natin or in-import na natin dito yung yung 3D object. So, gawin naman natin tong para sa kulay, gawin natin tong white. Tapos ito ay red. Ito ay blue. At ito ay black. Okay, para lang maayos yung itsura niya pag ine-edit ko. Ngayon, start tayo sa itong layer na to. Yan. Yung ba't ganun? Okay, start tayo sa layer na to. Pag nagbago na yung layer na to, gawin nating red. Slice plate. Yan, makita natin nagbago na yan. Next ay yung ito naman sa ilalim. Okay, ito. Gawin natin siyang blue. And then, yung panghuli ay yung black. Wait lang, mali. Ayan. Ayan yung magiging itsura niya. Mali yung red natin. Pag ganyan yung naging problema, limbawa, napatungan nung next na color yung previous color, no? I-adjust lang natin to. Pinutin natin yung X, tapos ito siya. Red. Blue pala, sorry. Ayan. Ayan, di ba? Medyo malapit na dito sa itsura nito. Okay? So, itatry natin siyang i-print. Para ma-print yan, itong sa device, itong 3D printers na nandito, itong K2 Plus at saka yung Creality High, para makapag-set ng kulay, halimbawa ito, para hindi ako malito lang, no, gagawin ko siyang white. Gagawin ko tong red. Wait lang, wala pa akong filament dun sa, hindi niya kasi ma-detect, no? Kailangan may filament.
Ay. Ay. Op. Yan. So, naglagay pa ako ng filament para ma-read niya. Naubusan lang ako ng color blue. So, yung light blue yung gagamitin ko. Palitan natin yung 3D printer. Itong K2 Plus. Ay, meron pa akong naiwang print doon. Wait lang. Hindi ko makuha. At isara natin. Okay. So, set lang natin. Ito, nag-print kasi ako kanina. Ay, baliktad. Set lang natin yung color para hindi nakakalito. Pero, kahit hindi mo to iset, kung alam mo yung kulay na nandun sa CFS mo, pwedeng hayaan mo na lang. Yan. Wala akong dark blue. So, ito munang light blue. And then yung black. Okay? Tapos, ayan, slice natin, ay preview natin ulit. Pag nag-print tayo niyan, piliin natin yung 3D printer natin dito, itong K2 Plus. Matic na siya. Kita mo, sinet niya na as 1A yung white, red, blue, and yung black. Ay, hindi. Sorry. Ito hindi niya na... Weird kasi hindi niya na... hindi ko pala na-set. Sorry. Okay. Ayan. Then gawin natin tong blue. Okay. Send print. 1A, 1B. Yan. Nalito siya. 1D yung black. Yung white ay 1A. 1B, and then yung blue ay 1C. Ay, nakaset siya ng ABS. Palitan natin dito. Ito dapat lahat sila PLA lang. Generic. Nasaan naman yung PLA? Yan, PLA. Okay. 1D, 1A, 1B, 1C. Okay? Tapos papakita ko sa inyo yung tsura ng 3D printer. Camo. Wait lang.
Ayan. Ito yung itsura. Ito yung CFS. Ayan. Marami ng marka ng daliri ko. At ito yung naset kong kulay. Color white, color red, color blue, at saka color black. Sabi ko nga, naubusan ako ng dark blue, kaya yan muna. Tapos, itong Creality Filament System, ayan, meron siyang sensor dyan. Yan yung automatically maglalagay or magsiset ng kulay papunta dito sa tube. Dito sa, ano natin, sa extruder or sa print head. Ito kasi no, ang ginagawa lang ng extruder, hihilain niya yung filament pababa or itong plastic. Itong ganito. Yan. Para lang siyang, mukha lang din siyang sinulid na ano no, sinulid na mataba. Plastic. Tapos, hihilain niya pababa at hihilain niya papunta dito sa hot end natin. Itong hot end, ito yung magtutunaw ng filament. Ayan yung itsura. Ito yung magtutunaw ng filament para makabuo siya ng shape dito, layer by layer. Okay. Tapos, ayan, pwede na nating pindutin yung print at mag-start na siyang mag-print. Yan. Pag nagpe-print ako gamit itong K2 Plus combo, sinasara ko yung door. Pag dito sa X1 halimbawa, mga Bambu Lab 3D printers na yan, pag yan yung gamit, nakabukas yung door pag PLA yung pag PLA yung print ko. Okay, ayan yung itsura ng K2 Plus combo. Sobrang laki niya kumpara sa mga Bambu Lab 3D printers. Okay? Up. Wait lang, balik tayo sa OBS. Yan. Print na natin. Start print. Tapos, ayan yung itsura niya. May real-time na pag-view dyan. Hihintayin ko na lang siyang matapos. Pero i-end ko na yung video. I-upload ko na lang kung paano siya na-print. Okay? Okay, yun lang guys. Next time, iba naman yung product na gagawin natin. Yung one layer lang. Okay. Bye-bye. Salamat sa nanood.